Nako, mas malala to guys. Dahil nga inciting to rebellion na naman po ang ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanilang prayer rally ngayon doon sa Dumaguete. Kaya kayo hindi nabibigyan ng permit kasi nagpo-promote kayo ng kaguluhan. Ano yung nakasulat dito guys sa ano? Sa Article 3, Section 4. Ano yung nakasulat dito? Nakikita niyo yan guys? Ano yung sabi dito? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress and grievances. Wala naman problema talaga guys kung mag-prayer rally kayo saan man lupalop dito sa bansang Pilipinas. Kaso ngayon guys may video akong ipapakita inciting to rebellion na naman po ang kanilang ginagawa. Kung si tawag dito yung ginayupak na taga Del Norte yung si Pantaleon Alvarez, kung si Dicius itong si Pantaleon Alvarez, ngayon naman itong si Digong inciting to rebellion. Payag kayo nun guys? Yung mga anak nyo gustong maging armadong teroristang komunistang grupo? Payag kayo nun guys? Ha? Nagpo-promote itong si Digong na gumamit na ng armas. Gusto nyo yun? Hindi magiging mapayapa itong ating bayan hanggat nandito yung hakbang ng mga diputa. Nanggigigil talaga ako guys. Panoodin nyo tong video. Panoodin nyo to. It's better na ganon kaysa you do not agree with government at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung gano'n, ay pupunta na lang kami sa bukid, dadali na lang nito natin sa armas. Hindi na naman ako makipagsalita kung ano ang damdamin mo. Kung gano'n, ay pupunta na lang kami sa bukid, dadali na lang nito natin sa armas. Kaya pinaka-sacred talaga ito. Yan, rinig nyo? Hindi lang kayo pinayagan na magsagawa ng prayer rally sa Freedom Park, tapos ito yung gagawin ninyo? Inciting to rebellion? Hihikayatin mo yung mga followers mo na humawak ng armas, pumunta kayo sa bukid, maging armadong teroristang komunistang grupo? Akala ko ba ayaw nyo sa mga taong ganon? Bakit parang nagiging kayo na din sila? Diba guys? Well, kung sa bagay, ano pa nga bang maaasahan natin dito? Si former President Duterte na din nga mismo ang nagsabi na samahan siya sa impyerno kasi wala namang pakialam yan sa buhay ng mamamayang Pilipino itong si Digong, tapos dito kayo makikinig sa kanya? Akala ko ba host ka lang, Digong? Ha? Every time na may prayer rally, putang inakala ko ba host ka lang? Bakit kakasuhan mo yung LGU dyan? Guys, alam nyo kung host itong si Digong, hindi yan buboses ng ganyan. Kaso ang nangyayari guys, nagagalit siya every time na nakakancel itong prayer rally nila. Kasi baka, allegedly, siya nga yung one of the organizer talaga or promotor nitong hakbang ng maisog. Diyan na kayo magtataka guys. Kung siya yung promotor ng hakbang ng maisog, magtaka kayo guys kasi pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. Yung ginagamit nilang pondo dyan, pera ng taong bayan yan. Paano mo nasabi, Mima? Hindi pa naglalabas ng salin itong si Digong. Saan nila kinuha yung pondo? Pera po ng taong bayan yan kung ganyan. Ayaw nga nilang maging transparent usapang transparency tayo. Bakit hindi kayo maging transparent kagaya ng PCSO? Paano ko nasabi? Ito guys, ito yung balita. Umaabot sa 2,684,933,915 pesos ang na-turn over ng PCSO ngayong taon sa Bureau of Treasury. Mas mataas sa dividend contribution nito na 2,665,701,213 noong nakaraang taon.
Buti pa nga ito kahit sinisiraan nyo, yung PCSO, malaki po ang na-generate nila na tax para makatulong sa ating bayan. Eh ano yung sabi ni Digong noon? One of the reason guys, para mapabagsak talaga ang administrasyon, ay hindi kayo magbayad ng tax. Pag hindi kayo nagbayad ng tax, saan tayo kukuha ng pondo, ng panggastos? 'Di ba? Pinopromote ni Digong na wag tayong magbayad ng tax. Ito yung mga taong taxpayer na mga nagbabayad, sinisiraan nila. 'Di ba? Si PBBM, sinisiraan nila. Yung mga ahensya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno to, sinisiraan din nila. Kasi gusto nila, sila yung mamuno. 'Di ba? Alam nyo yung perang ginagamit nyo, sa totoo lang yung perang ginagamit nyo dyan sa prayer rally na yun, bakit hindi nyo gayahin itong si Mel Robles? Bakit hindi nyo gayahin itong PCSO? Meron silang pa-charity para sa mga poorest of the poor, sa mga mahihirap, na katulad namin. Eh kayo, ano yung ambag nyo? Manira? Mag-promote ng kaguluhan? Yan yung ambag ninyo sa gobyernong to? Hindi man lang kayo nahiya? Asan yung mga pagmumukha nyo? Ang kakapal talaga ninyo. Hindi ba kayo nahiya nun? Pera ng taong bayan ang ginagamit ninyo? Tapos, yung gobyerno, sinisira nyo, pati yung iba't ibang ahensya na nakakatulong sa ating gobyerno para mapaunlad itong ating ekonomiya? Si Mel Robles na nananahimik noon, ginulo ninyo, siniraan ninyo. 'Di ba? Usapang transparency ito. Tingnan nyo, malaki po ang naging ambag, malaki po ang naitulong, malaki ang contribution niya sa ating bayan. Kayo, ano yung naging contribution ninyo? Paninira? Contribution ba yon? Pagnanakaw sa kaban ng bayan, allegedly, contribution ba yon? Panghihingi ng sandamakmak na confidential funds. Contribution ba yun? Yan yung gusto nyo, guys? Yan yung gusto nyo? Yan yung gusto nyo, guys. Yung kumakamkam ng kaban ng bayan, tapos yung pera natin ginagamit sa masama. Yan yung gusto nyo? Alam nyo, guys, mabuti pa nga tong PCSO Ilang beses na nilang sinisirahan, pero tingnan nyo, tumatayo pa din at naninindigan, tumutulong para sa ating bayan. Alam nyo guys, sa totoo lang ako tumataya ako dito sa loto. Pero hindi ako sa tumataya dahil umaasa ako na mananalo ako kasi ang dami nating nagtitiwala sa PCSO, diba? Ang dami nating sumusugal. Pero ako sa 2020, alam ko malaking halaga na yun kasi yung point ko lang naman dito kasi yung pera, tinutulong din naman nila sa mga charity tapos nag-generate sila ng malaking tax. Yun yung punto ko guys kung bakit ako tumataya sa loto. Dahil malaki po ang ambag, ang contribution ng PCSO. Although nangangarap din naman ako na manalo, pero yung pinaka-point ko, yung pinaka-objective ko kung bakit ako tumataya sa loto, it is that because gusto kong makatulong sa fundraising sa kanilang charity. Ito, ano yung ginawa nilang pagtulong sa ating bayan? Inciting to rebellion? Sedition? Unethical words? Payag kayo nun, guys? Ginagawa tayong bobo? Yung Transpac na magkano yun nasayang? Worth 3 billion na solusyonan ba ni Sara? Tapos ito yung susuportahan nyo? Nagagalit? Every time na hindi sila napapagbigyan? Kasi yung gusto nila guys maging attack dog. Itong si President Marcos, which is hindi po kayang lamunin ni PBBM yung pagiging attack dog or underdog nitong mga Dutertes. Kaya lumalaban siya para sa ating mga mamamayang Pilipino. Diba? Kaya hindi kayo nabibigyan ng permit kasi ganito yung ginagawa ninyo Gusto nyo mabigyan kayo ng permit, peaceably sana. Sundin nyo yung ating konstitusyon. Hindi nga kayo marunong sumunod. Diba tapos galit kayo sa LGU, kakasuhan ninyo. Mga ulupong pala kayo Maya naman kayo kahit papano. Pera ng taong bayan yung ginagamit nyo, tapos ganyan yung ginagawa nyo. Sinisiraan nyo ang administrasyong to. Bakit? Anong akala nyo? Pag bumagsak ang administrasyon na to, yayaman kayo? Hindi. Pag bumagsak si PBBM, ang mga mamamayang Pilipino ang kawawa dito. Sila Duterte mayaman na yan. Diba? Hindi nga naglalabas ng salin
ayaw maging transparent eh. 'Di ba? Anytime pwede silang lumipad ng bansa pag mahirap ng ating bayan. Dahil din naman sa, baka malay natin, kagagawa nila pag bumagsak itong administrasyon, pwede silang lumipad sa ibang bansa. Eh tayo, na mga mahihirap, magtitiis tayo. Imbes na lang sana natulungan na lang natin sana ang gobyerno, bakit hindi nyo magawa? Bakit kailangan umabot sa punto na mag-prayer rally kayo, sasabihan nyo ng addict, sasabihan nyo ng withdrawal of support to the president, sasabihan nyo na, hindi, magbubundok na lang tayo. Tama ba yun? Mahiya naman kayo. Please lang. Mahiya naman kayo. Yun lang yung akin. Gigigil talaga ako, guys. So anyway, yun lamang po guys at it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.